Karong hapon, ako'y hangyo sa tong tanan dito magdugay palihog ta sa pagtindog. And if you have a Bible with you, please get your Bible and open your Bible to the book of Mark. Let's go to the Gospel of Mark. That's the second book from the New Testament. Matthew is the first book. The second is Mark. Now, before ta ninyo magbasa mga igsoon, na ako'y request sa atong mga church members kung pwede nga taparan nato ang atong mga bisita aron nga ma-share nato ang atong mga Biblia sa ilaha, no? So ato ang ipabati sa atong mga bisita nga welcome sila and part sila sa ato ang service karong hapon. Amen. Mark chapter number 8, unya basahon nato ang duha ka bersikulo diri gikan sa giingon sa atuang Ginoong Hesukristo. The Bible says in verse 36, let's go there. Matthew chapter 8, verse number 36. Now, si Hesukristo ang nagsulti ani, dili si Marcos. Okay? Si Hesukristo. Now, si Hesukristo Ginoo, at the same time Dios. So, kinahanglan nato ni paminawon higala. Kay ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo mga igsoon dili tinuod ni. You know, when God speaks to the people, dili siya mag-joke sa mga tao. Everything that the Lord will say to us is serious and true. So paminawon nato mga igsoon ha. Giingon diri sa Biblia sa bersikulo 36, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Mag-amputan ninyo mga igsoon na Ginoo magpanalangin sa mensahe karong hapon. Father in heaven, salamat kayo. Aning higayon nga imong gihatag sa amo, Lord, nga sa diin kami makasimba na pud sa imo sa espiritu ug sa kamatuoran. Father, I pray for everyone that are here in the auditorium, Lord, that you will speak to their hearts, that you will send enlightenment to their minds, Lord, so that, Lord, masabtan nila. They can understand your message, Lord, for them. I pray also, Father, that if there's anyone here that is not yet saved, I pray, Father, that they might come to the saving knowledge of the Lord Jesus and be saved this afternoon. Lord, we know unsa ka dako ang imong gugma para sa among tanan. And I pray, Father God, that love that you have for us, Lord, makita na ug mabati na sa mga tao karong hapon. I pray, Father, for wisdom as I speak this afternoon, and I pray for power from the Holy Spirit. You know, Father, that I can't do nothing without you. Lord, I pray that you will do something great for us. We pray, Father, for transformation in the lives of everyone that are here today. And Father, these are the things, Lord, that we commit to you this afternoon. Lord, we trust nga ikaw Ginoong Dios ang mahimaya karong hapon. And Lord, kining tanan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat, pwede na mo maglingkod mga igsoon. Nakwaon nato ang kaning mga pulong nga giingon sa atong Ginoong Jesucristo, mao ni siya ang mahimo nga mensahe nato karong hapon. Now from verse number 36, Jesus said, for what shall it profit a man? That's the message this afternoon, brothers and sisters. What shall it profit a man? You know, speaking of life, kung atong isgutan ang kinabuhi, makita nato karon mga igsoon, there's a lot of people right now who are so busy in their life. Busy na kayo sila sa ilang kinabuhi. Busy na kayo sila nangita og kwarta. Busy na kayo sila nangita og success. Busy sila mga igala nangita og kaning fame. Many people are chasing after these things. They spend their whole life chasing dreams, careers, pleasures, and even possessions. Pero mga igsoon,
Naay butang nga wala ginahuna-huna sa mga tao. O kaning nga butang mga higala mao ni ang pinaka-importante nga butang. Kaya abin yung mga igsoon, no, sa daghan nga ato ang ginapas diri sa kalibutan, naagay pinaka-importante nga butang nga imuhang apason sa imong kinabuhi. Na importante nga butang may gala nga dapat nga maangko nimo sa dili pa ma-expire ang imuhang kinabuhi. Because I believe everyone here, no, nagtuo ko mga igala nga kamong tanan nagtuo nga kitang tanan mga matay ta. Someday, our life here on earth will be over. And after mga igsoon nga mamatay ta diri sa kalibutan, everything that we achieve, everything that we accumulate, everything that we collected, our riches, our money, our possession, even our career and our positions will all be left here on earth. Di nato na madala mga igala sa pikas nga dapit. Ang mabilin mga igala, kaning mga butang ato ang naangkon, including ang kaning lawas nato, o ang kaning kalag nato, mubulag ni siya sa ato ang lawas. And Jesus Christ asked this, one of the most important question nga iyang gipangutana sa mga tao. Ang giingon mga igala sa atong Ginoong Hesukristo kay unsa may kapuslanan kung makuha nimo ang tanan? What shall it profit? What shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Unsay kapuslanan kung makuha nimo ang tanan pero mawala ang imong kalag? You know what? This is one of the most serious questions ever asked by Jesus Christ. Because it deals with eternity. When Jesus Christ asked this question, He's not referring to our life here on earth. Did you know that there are naapay mas importante mga igala nga butang sa atong kinabuhi kaysa sa atong kinabuhi diri sa kalibutan? And that is our life in eternity. In Mark chapter 8, kung inyong basahon mga igsoon ang Biblia, Jesus here was teaching about denying self. He was teaching about taking up the cross and following Him. Then He asked this deep question to make people realize life is not just about temporary gains mga igsoon. Life is also about eternal destiny. Igala unta nga masabta nato nga ang katuyuan nato diri sa kalibutan dili lang mga igsoon para mga higala mangulikta ta og mga kabtangan diri sa yuta. You need to remember this. Believe this or not mga higala. Either you believe this or not, or you will like the thing that I will say to you or not mga igsoon, but the truth is this mga igsoon. There's nothing wrong about gaining things, gaining money for yourself mga higala, or kanang maningkamot ta para sa atong kaugmaon or sa kaugmaon sa atong mga anak o sa atong pamilya may gala. Pero importante mga igsoon, ganay usa ka butang diha sa imong kinabuhi nga tagdo nimo ug mao na ang imong kalag. Kay kani mga butang atong ginahimo diri sa kalibutan, manabaho ta, manginabuhi ta, magnegosyo ta, kanang ato ang i-build ang ato ang career nato mga higala. Nay mga uban may they are chasing after fame mo na mga igsoon nga nag-vlog ang uban nga mga tao karon ug daghang mga tao karon nga pinaagi lang sa pag-vlogging mga igsoon nga sikat sila. And you know what, there's nothing wrong may gala kung kanang ginabuhat mo na mga igsoon, but the problem nga atong nakita karon sa kadaghanan nga mga tao mao lang na ang ilahang ginaapas sa ilahang kinabuhi diri sa yuta. Mao lang na para sa ilaha ang purpose nila. Igsoon sa dili ka pa ma-expire. Kay kitang tanan namang gyud tay appointed time. Sa dili pa mahuman ang imuhang kinabuhi, kinahanglan nga i-find out nimo unsa ang imuhang purpose diri sa yuta. Why you are born here? Why you are here? What's your purpose in life? And you know what mga igsoon, if only ang tao mga igsoon
mo kuha sa ilang Biblia unya magbasa sila sa pulong sa Dios, diha sila sultian sa Ginoo kung unsa gyud katuyuan no nila diri sa yuta. Because right now dili nimo makita sa kadaghanan nga mga tawo mga igsoon nga ilahang gipangita ang tinuod nila nga purpose sa kinabuhi. Because igsoon sultian ta mo, life is not just about the temporary. Life is about the eternal destiny. Now let me give you 4 things this afternoon. Number 1, let's talk about the possibility of gaining the whole world. Daghan ng mga inaani karon. In fact, may gala naitaw diri sa kalibutan may igsoon nga hapit na siya mag-trillionaire. He is the most richest person in the world today, and his name was Elon Musk. Elon Musk has a net worth of almost 900 billion US dollar. Ang iya na lang abuton mga igsoon 100 billion na lang kapin. Mahimo na siyang trillionaire. So posible ba nga maangkon sa tao ang tibuok kalibutan? Well, si Jesucristo nagsulti siya mga igala, if He shall gain the whole world. You know what? According mga igala sa research, si Elon Musk pwede niya mapalit ang Pilipinas. Pwede niya mapalit ang New Zealand. Pwede niya mapalit ang North Korea. Ingon ana kadato si Elon Musk. Kadungog mo niya? Amigo man ako to. Now Jesus said, if He shall gain the whole world. Back in the 90s, mga igsoon, ang pinakadato nga tao kay si Bill Gates. Karon si Elon Musk na. So ang truth mga igala is this. It is possible in human terms to gain. To gain what? To gain wealth, to gain fame, to gain power, and to gain success. Daghan na kay tao karon ang nakaabot ani. Daghan siguro tag nailhan nga mga successful nga mga businessman. Daghan siguro tag mga nailhan karon may gala nga mga influential leaders. Daghan siguro tag nailhan karon may gala mga famous celebrities. But still, kung imuha mga igsoon tan-awon ang ilang kinabuhi, walay sulod. Hawang. Kay posible nga makaangkon kag daghan nga mga butang diri sa yuta, pero posible pud mga igsoon nga bisag daghan kag ma-accumulate nga mga butang, dili ka gihapon kontento og malipayon, ug dili kompleto ang imong kinabuhi. You know, there's a lot of Hollywood artists, may gala nga sila mismo nag-testify sila. I have everything money can buy. Makapalit ko og kaning luxury car. Maka-afford ko og mansion. Pero dili sila peaceful, dili sila malipayon sa ilang kinabuhi. In fact, mga igsoon, si Robin Williams, ang usa sa mga pinakabantugan nga artista. I don't know kung nakailam mo sa iya, pero sikat na siyang artista. He committed suicide. Bisan mga igala nga dato kayo siya og sikat kayo siya. Si Whitney Houston, ang usa sa mga pinakasikat nga singer. Kailan mo niya? Katong nagkanta sa And Kaya balo mo nga si Whitney Houston may gala was a Baptist woman. She was a Christian, but she went to the world. Nagpalayo siya sa Ginoo, gibiyaan niya ang serbisyo sa Ginoo, and then she went to the world. She got what he wanted, she got what she wanted in life. She got famous, and she became rich. Ang net worth may gala ni Whitney Houston ni abot og mga 300 million kapin US dollar. Ana siya kadato. Pero kay balo mo namatay siya out of depression. So Pastor, what's your point? My point is this. Money is not the answer to everything in life.
Money is not the answer for perfect peace. Even riches, even things. You can have those things in life here on earth, mga igsoon. But it is also possible nga naa ka ng mga butangan na pero dili ka malipayon ug dili malinawon ang imong kinabuhi. Because Jesus said, if he shall gain the whole world. Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Let's go there. Ang gingon may gala sa pulong sa Diyos. Now, the one who wrote Ecclesiastes is King Solomon. King Solomon, mga igsoon, was known as the wisest and the richest person who ever lived in his generation. Walay nakatupong sa kadato ni Solomon, ug way nakalabaw sa iyahang kabright, sa iyang kaalam niya. Now, the wisest person on earth said this. Unsa yang gingon mga higala in Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Basa ta. The Bible says, nagingon din ang pulong sa Diyos mga higala in Ecclesiastes chapter 5 verse number 10. He that loveth silver, sa una mga igsoon, ang kwarta sa una silver. So karon kwarta paper na karon, di ba no? Coins, paper. So kung atuan ni siyang kuanon, atuan ni siyang i-translate, pwede nato ni ilisan ang kaning silver sa money. Ug ang giingon mga higala sa pulong sa Dios is this: he that loveth money shall not be satisfied with money. Now who amongst the people mga higala that you've known nga sa dihang wala pa siya'y kwarta, nag-ingon siya, kung makaabot na ko og 1 million, enough not ni para sa ako. Di na ko mangwarta, makontento na ko, matagbaw na ko aning 1 million. Pero sa diha nga nakaabot siya og 1 million, tinghunong ba siya pangitag kwarta? No. That person desire for more money. Kay tinuod ang giingon sa Ginoo na whether you believe this or not, may gala, ikaw mismo makasulti ka na sa imong kagalingon, don't deny it. Ang tao may lang kung wa pay kwarta. Kay muingon siya, kung naanak ko'y 50,000, okay na sa kuha. Karon pag niabot nag 50,000, nakontento ba siya ng 50,000? Wala. He wanted more. Because that's what the Bible says. He that loveth silver shall not be satisfied with silver. Hangtod na nga mamatay ang tao igsoon, di matagbaw ang tao sa kwarta. O pila na kamalita ang nakaawat mga igsoon diri sa Pilipinas, ha? Ningundang ba sila? Ningundang ba sila og pangurap? Ay, they wanted more. Because the Bible says, he that loveth silver shall not be satisfied with silver. Amen? And the Bible says, may gala diri verse number 10, nor he that loveth abundance with increase. The word of God, may gala, nag-ingon, this is also vanity. Amen? Imagine may gala, na usa ka batan-on nga tao. There was a young man nga dako kay siya damguba or pangandoy sa iyang kinabuhi. He said to himself, I will be successful. I will be rich. I will prove myself. So he starts climbing the ladder of success. So what he did was, he studied hard, he works day and night, he sacrifices time with family. Halos di na siya makahatag og panahon sa iyang pamilya, kay ngano man naalagid siya kaning ambisyon ba. And then he neglects his spiritual life. As years go by, ni-asenso siya. Nakaipon siya kwarta, nakaangkon siya og pangalan, ginarespetuhan na siya karon sa mga tao. So from the outside, murag successful kayo siya. But here's the picture. Every success he achieves is like another step up the ladder. Padayon siya saka, padayon siya saka. Nya wagid siya manghunong mga igsoon. So kay
Namang gyud siya ginaapas gyud, so wala na siya time para sa Ginoo, wala siya panahon sa iyang kalag, wala siya panahon sa mga eternal nga mga butang. Because in his mind, maayo ra ni basta successful ko. Then one day, nakaabot na siya sa pinakataas. He finally reached the top. He looks around and says, naabot na nako tanan ang akong gipangandoy, but suddenly something feels wrong. Naabot na niya ang mga pangandoy. Naangko na niya mga butang nga, iya yung gitingwa nga maabot niya may gala. But there is emptiness inside of him. There is no peace. There is no fulfillment. Then he looks closely. The ladder he climbed is leaning against the wrong wall. Nung sa ibot pasabot, all his life, sakto ang iyang paningkamot, there's nothing wrong about sa iyang pagpaningkamot. Sakto mga igalam, ang iyang ginabuhat, kusog ang iyang disiplina, tinuod ang iyang sakripisyo, pero sayop ang iyang direksyon. Then realization hits him. Nag-ingon siya, nakarealize siya, sadyang nana siya sa pinakataas. Nakarealize siya may galaw, nag-ingon siya. I spent my whole life climbing, but I was climbing the wrong thing. Nakabot na ako ang kalibutan, pero napasagdan na ako ang akong kalag. So kung ato ni siyang i-connect sa verse mga igala, maog yun ni exactly ang giingon or ang buot pasabot sa ato ang Ginoong Hesukristo when He said, what shall it profit a man? You know what, may problema kung maningkamot ka. Wa may problema kung naa kay pangandoy sa imong kinabuhi. Why problema kung naa kay gusto nga kwaon or abuton sa imong kinabuhi. Pero kinahanglan tagdo nimo imong kalag. Amen? Kay sa imuhang pagpaningkamot may galam, kung wa nimo ginatagad ang imong kalag, tanan nga imuhang ginapaningkamutan mahimo ng kawang o ang imong kinabuhi mahimong walay pulos. Kay ning dato ka diri sa kalibutan, pero ikaw makaluluoy kay ka sa eternidad. Kay ang tao nga way relasyon sa Ginoo, bisan pagdato siya diri sa kalibutan, pero kung wa siya relasyon sa Ginoo mga igala, hastang luuya sa iyang kalag, kay malaglag siya sa impyerno. Kunya sa impyerno, wala na gid bay kagawasan. And many people mga igala don't believe in hell. Well, God did not convince you to believe in hell mga igala. He just said to us that there is heaven and there is hell. Mutuo man kag sa dili, that's your choice. Basta ang akong giingon sa imuha, tinuod, naay langit ug naay impyerno. Kung dili ka mutuog langit, kung dili ka mutuog impyerno, you will find out later. And you will soon regret it for the rest of your life. Kaya nga naman, ang dato nga tao sa Luke chapter number 16 mga igsoon, I believe, di gito siya mutuog langit ug impyerno. That's why he rejected the gospel. He rejected the word of God. He rejected Lazarus. And then one day, his death came to him. Namatay siya. Namatay ang pobre pod nga si Lazarus. The beggar died. And the rich man also died. But the Bible says, mga igsoon, si Lazarus gidala sa anghel dito sa langit apan kaning dato nga tao nagmata didto sa impyerno. And only then, dito nagtuo ang dato nga tao nga naay impyerno. Amen? Igala, importante kayo, tagdo nimo imong kalag. Wa ka ini sa Ginoo, mali ang imong ginabuhat, mali ang pagpanabaho, mali ang pagpaningkamo, mali nga nakay ambition, mali nga nakay goal sa kinabuhi, mali nga na kay gusto abuton sa imong kinabuhi, pero importante dili nimo isalikway ang Ginoo nga maoy manluluwas sa imong kalag. Because the moment you reject Him, the moment you forsake Him, magmahay ka igsoon. Amen. You know what? False success is worse than failure.
because you succeeded in the wrong things. Mas grabe pa kaysa kapakyasan ang maling kalampusan because you succeeded in the wrong things. Mga higala, friends, brothers and sisters, ako isulti sa inyong tanan, unsa man ang imong giapas karon? Unsa imong gina-pursue karon? Asa naman ka paingon karon? Tubaga na nga pangutana, diha lang sa imong kasing-kasing, asa ka naman karon sa imong kinabuhi. Asa ka paingon? Unsay pader nga imong gisandigan sa imong kinabuhi. Kay basin, busy kay ka mga higala nga musaka. Sige na kagsaka. Mutanaw ka sa ubos, layo na kay kag naabtan, habog na kay nakakasapi nakataas. Pero mga higala, sayop di ay ang imong gisandigan. Ayaw hulata igsoon nga makaabot ka sa taas unya didto pa nimo ma-realize nga sayop di ay ang tanan. Make sure today nga ang imong kinabuhi nakasandig kang Kristo. Kay kung wala nakasandig kang Hesukristo may gala, tanan nga naabot nimo kawang to sila tanan. Si Solomon nagsulti na, he that loveth silver shall not be satisfied with silver. Unya, ang last gingon ni Solomon, this is also vanity. Kung nakakay ginang paningkamutan diri sa kalibutan, pero wa nimo mga igsoon ginatagad ang imong kalag o ang eternity o ang Kristo, si Jesucristo diya sa imong kinabimayalat, tanan nga imong ginabuhat diri sa kalibutan, maayo man na o dili, kawang na sila tanan, basta walay nag-involve nga Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Number 2. Let's go there. Now, balik ta sa ato ang text may gala sa Mark chapter 8, unya dirita sa verse number 36. Nagingon no, balik ta sa gingon sa tong Ginoo Hesukristo. Nagingon si Lord Jesus Christ diri sa Mark chapter 8 verse number 36. No, dili. Usa to atong text ato? Mark chapter 8 verse number 36. Okay. Now, gingon diri sa atong Ginoo Hesukristo, for what shall it profit a man? Now, notice the next phrase. Gingon niya, if he shall gain the whole world and lose his own soul. Now, I want you to take note that phrase, may gala, and lose his own soul. Kay baluma mo may gala nga ang tao tulo ka bahin. Man is a tripartite being. Three-part being. Ang tao tulo. Ang tao na ilawas, na ay espiritu o na ay kalag. Na kung inyong tanawon ng tao may gala, ang duha kabahin sa tao na ay padulngan, pero naay usa kabahin sa tao nga way padulngan. Explain, elaborate, pastor. Mao ni siya mga higala. Kung mamatay ang tao, ang lawas na ay ulian. Ang lawas mubalik sa yuta. Mao na pag mamatay ang tao, ilubong ang lawas. Amen? Kay gikan man ta sa yuta. Sunod, ang espiritu, mga higala, nga mo'y naghatag og kinabuhi sa lawas, mubalik ni siya sa Dios. So, ang espiritu na ay ulian. Mubalik siya sa Dios, ang lawas mubalik sa yuta. The only part in man nga wala kay balo, asa siya muli ang kalag. You know why? Kay ang tao mga igsoon nakasala. And since ang tao nakasala, according to God, ang tao nawala. Man got lost. And according to Jesus Christ, man is like a sheep who wandered. Naglatagaw. Ngawa kay baluasa siya padulong mga higala. That's why mga higsoon, no? Si Jesucristo nga mao ang great shepherd, mianhi siya diri sa yuta in order to seek and to save those who are lost. Who are these lost, pastor? Kita sa mga tao. Whether ang tao successful o dili, whether ang tao dato o pobre mga higala, ang tanang tao din sa kalibutan because of sin nawala.
Mo na ang kalag dapat mga igsoon mubalik ni siya dito sa Ginoo, dito sa langit. Mo na dapat ang kalag maluwas. Kay kung ang kalag nato nga mao jud ang kita dili ta maluwas, maimperno gyud ta. Maimperno man ang tao tungod sa sala. Kay mao man ni bayad sa sala, for the wages of sin is death. Unya ang kamatayon higala kay duha man. Ang kamatayon is both physical and spiritual. Ang inyo makita nga tao nga gibutang may higala sa coffin mga igsoon, physical death na, lawas na nga namatay. But pasabot, his soul was separated, is being separated to his body. That's physical death. Pero naigingon na itong Ginoong Jesucristo may higala nga mas lala pa kaysa physical death. And that is spiritual death, where your soul will be forever separated from the presence of God. Now, ang balay sa Diyos nasa langit. So, kung ikaw makadawat o makaangkon kaning spiritual death, ang imong kalag maadto sa impyerno. So, ambot pasabutan na, no, malayo ka sa Dios hangtod sa hangtod. Now, kani ang truth nga gusto nako isulti sa inyong tanan. Once ang tao maadto na sa impyerno, di na siya makagawas diha. There is no escape in hell. Amen. Wala na. Pag naa ka na sa impyerno, naanagyud ka dito hangtod sa hangtod. Mao na mga higala nga ang atong panahon diri sa yuta is very important. Ngay nga naman, dili ta magdugay diri sa kalibutan. Life is short but life is also uncertain. Di nato mahibalan ang adlaw nato. You know, anything can happen to us, may gala. Pwede karon nagsimba ka unya-unya or ugma or the next day may zone, pwede ka maaksidente or mahulog ka or ma-disgrasya ka o maaksidente ka o patyon ka, may gala. Anything can happen to us. That's why giinan ta sa Ginoo may gala, be ye also ready. Kay bisan kita mga higala, muingon tag kusgan man ko, healthy man ko, kwartahan man ko, or kaning powerful man ko, or influential man ko, tao lang gyapon ta igsuon. Dili nato hawak ang kinabuhi because the one who owned our life is God. He's the one who will decide kung pila ta ka years maglakaw diri sa kalibutan. In fact, napay mga mas bata, napay mga mas younger ninyo nga nauna pa sa inyo ha. Amen? Na mga uban may they live long here on earth. Na mga igsoon, they live, shorter, mas mubo ang ilang panahon diri sa kalibutan. Ganong inguna naman, Pastor, because mao na ang kabubuton sa Diyos para sa matag tao. Mo na importante kung naakapay time, pangandam igsoon. You know, God did not say to you, may gala, pag-retire na, undang nagtrabaho, ayaw na naabuta imuhang pangandoy nimo, ayaw na, undangan na, kay mamatay manggihapon ka. No, God did not say that to you, mga igsoon. Buhata gyapon ninyo sa inyong ginabuhat ninyo, kana inyong pagpaningkamot, pero usa ka butang dili nimo mga higala i-ignore. Ug mao na ang imuhang kalag nimo. Naman kay kalag. Kanang nakadungog kalag na. That is your soul. Kanang nakakita karon kalag na. Kanang naka-feel karon kalag na igsoon. You know, when the rich man died mga higala and went to hell, he's very conscious. He's aware. He's so aware sa iyang surroundings niya. He sees, he hear, he feel. I mean, naagid ang mga five senses sa iya mga higala. Nga naman, because the true you, the real you, is not your body, but is your soul. So the soul is very valuable. The soul is eternal and the soul is priceless. The soul in the Bible is compared to one whole world.
Na yung mga uban may gala, dali lang kay sila mupatay og tao, di ba no? Labi na kung naikwarta, pero wa sila kay balo sa price, sa tinod nga price, anang kalag mga higala. One soul is equivalent to one world. Ana kamahal ang kalag. Ug mauna ang gianhi sa atong Ginoong Hesukristo. Ug mauna ang iyang gipakamatyan dito sa cross. Unsa ang iyang gipakamatyan sa cross? Ang imong kalag ug ang akong kalag. Ngano man, pastor? Because our soul is lost because of sin. Brother, I'm telling you right now, you are lost if you don't have a relationship with God. If the only thing that you do in life is working hard, reaching your career, pursuing your dreams, but if you don't have a genuine relationship with God, I'm telling you right now, you are lost. Your body will die, but remember this, your soul will live forever. Matthew chapter 10, verse number 28. Let's go quickly. Naminaw ba ta? Matthew chapter 10, verse number 28. Now, naigingon itong Ginoong Hesukristo may gusto nga dapat mas kahadlukan nato. Nagingon may galato ang Ginoong Hesukristo sa Matthew chapter 10, verse number 28. And fear not them which kill the body. Jesus said, in other words, in modern English, he said this mga igsoon, don't fear them which kill the body, but are not able to kill the soul. Now notice the next phrase, but rather fear Him. And who is that Him? That is God. But rather fear Him. Kahadloki ang Dios, which, tanawa, is able to destroy both soul and body in hell. Unsa kuno ang mas kahadlukan nato? Dili ang kanang makapatay lang sa imong lawas. Ang gingon sa Ginoo, ang mas kahadlukan nato ang makahimo sa pagpatay sa imong lawas o sa imong kalag sa impyerno. Amen? Unya, dirita, Luke 16:22. Basa. Luke 16, verse number 22. Nagingon ang Bible sa ato diri may gala in verse number 22. Here's what the Bible says. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. Notice the next. The rich man also died and was buried. And, tanawang sunod verse 23, and in hell he lift up his eyes. So conscious siya, di ba no? Aware siya sa iyang palibot. Being in torment. So naka-feel siya. Naka-feel siya torment. And seeth Abraham afar off and Lazarus in his bosom. You know what, may gala, ang realidad mao ni, pwede ka mahimong successful sa negosyo, pwede ka mahimong popular sa social media, pwede ka mahimong respetado sa atuang society, may gala, pero kung wala si Kristo sa imong kinabuhi, lost ang imuhang kalag. Naitao ba? Ngas, sa sugod, simple lang iyang pangandoy. Iyang gingon, magtigom ko para sa akong kaugmaon. So he begins saving money. He works hard every day. He avoids unnecessary spending. He invests wisely. And he plans for retirement. Disiplinado kayo siya. Now, years pass mga igsoon, didaghan niyang kwarta. Nana siya balay karon, na-secure na niya ang iyang future, at least in this world. So, gina-admire siya karon sa mga tao. No? So, kung imong tanawon, grabe kayo ka-prepared ang iyahang kinabuhi. Pero mao ni ang wa niya nakita mga igsoon. Wala siya panahon para sa Ginoo, wala siya relasyon diha kang Hesukristo, ug wala niya giandam ang iyang kalag. So he prepared for retirement, he prepared for emergencies, he prepared for investments. Daghan siya mga investment.
Pero wala siya gipangandaman para sa iyang eternidad. Then one day, kalit lang ba? Nagkasakit siya. Kaning mga sakit mo, kalit lang ba ni o gawas sa to, di ba no? Nagkasakit siya. Or maybe an accident happened or old age finally caught up with him. Karon mga igala, nana siya sa hospital bed. Luya, helpless, unya nagatubang siya og kaning kamatayon. Hapit na siya karon mamatay. Then reality hits him. Nakasulti siya sa iyahang kaugalingon. Prepared ko sa tanan, sa ubang mga butang, pero dili ko prepared mamatay. He begins to realize, ang kwarta nako dili makaluwas nako. Kay balo ba mo mga igala paminaw? Kung tagaan ta og sakit sa Ginoo, sakit nga di na maayo, bisag bisan pa may gala ang bilyon pesos sa tao dili makaluwas sa iya, dili makaayo sa iyang sakit. You know, I remember Dolphy. Dolphy was the king of the comedians igsoon. He was very rich, diba? Daghan siya og kaning mga property, na siya mansion. And then one day nagka-cancer si Dolphy. They spend millions and millions of pesos mga igsoon para sa iyang cancer. But that, you know, kay balo mo, ang iyahang million pesos nga nagastos, wala nakapaayo sa iyang sakit. So, unsay kamatuoran dira? Ang kamatuoran dira mga igala, pag time na nga kwaon na ka sa Ginoo, bisag gamiton pa nimo ang pinaka-powerful nimo nga butang nga mao sa imuhang kinabuhi ang imong ginasaligan throughout your life here on earth. Kada nga butang dili makatabang sa imuha. So the truth is this, pag oras na nimo, mamatay jud ka. Unya, dili makatabang ang kwarta ni ang mga tao nga nahigugma sa imuha sa pagluwas sa imong kalag o sa imong kinabuhi. Amen? Di ba mo nang usa sa mga pinakasakit, no? Kana makita nimo imong loved one ba no nga nagkasakit na, and you know, kay balo ka di na siya maayo, ug ikaw may gala gusto ka mutabang sa iya, but there's nothing you can do. Amen? Kay maunay kamatuoran mga igsoon. So kaning tao diri na-realize niya ang kwarta nako dili makatabang sa ako. Ang akong mga investment di makatabang sa ako. Ang akong mga properties di nako madala. Then this truth echoes in his ear mga igsoon. What shall it profit a man? Nagani ko'y nakita dito sa Facebook, may galang sa dihang na-find out niya nga nagka-cancer siya, stage 4. Niya gitaningan na siya sa doktor. You only have 6 months to live. Kaya balo ba mo sa iyang gibuhat niya sa iyang kwarta, gipanghatag niya. Nga naman, na-realize niya, dili makatabang ang iyang kwarta sa iyang kinabuhi. Amen? What shall it profit a man? So too late na. You know what? All his life, he saved for a future on earth, but he never prepared for eternity. Igala, let me tell you this. It is foolish to prepare for 30 years of retirement and not prepare for eternity. Sayang, nag-andam ka sa imuhang retirement nimo, pila ka years, pero wa nimo gipangandaman ang imuhang eternity mga higala. You know what? Luke chapter 12 verse 20, nagingon ang Dios mga igsoon. No? Nagingon ang Dios may higala aning tao diri. Luke chapter 12 verse number 20 said, the Bible said, but God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? Kinsa may muang ko na ng mga butang nga imuhang na kinsa may
muang ko na ng mga butang nga naasay mo karon. You know what? One day mga igala, usa ka adlaw gikan karon ingnon ta sa Ginoo. Wao na nako, bawion na nako ang imuhang kalag karon. You know, daghang mga tao karon may igala, all they did in their life, may igala, all they do in their life may igala is happy-happy, lingaw-lingaw, laglang, and there's nothing wrong about that may igala. Pero mga igsoon, the problem is wala gyud ning sulod sa ilang hunahuna ang Ginoo. Wa gyud ning sulod sa ilang hunahuna may igala ang nga naa sila'y kalag na eternidad nga ilang atubangon nga pwede sila mamatay anytime, and I must prepare now. Kay basig ingnon ko sa Ginoo, happy galingaw-lingaw lang ko karon, pero ugma di ay ingnon ko sa Ginoo this night or today, wow na nako ang imong kinabuhi. Kay dili kitang tagiya sa kinabuhian. Everything we have is just borrowed, including your life. Amen? Igala, dili sayop magtigo mo kwarta, pero sayop kung ang imong kalag wa nimo gipangandaman. Amen? Naka-save ka para sa imong future, pero naka-prepare ka ba sa imong eternity? Kung mamatay ka karon, andam ka ba? Kung pangutan-on ta ka karon, kung mamatay ka karon, are you ready? Are you ready not just to face death, but are you ready to face eternity? Because wherever you are in eternity, if you're not saved, you will spend the rest of your life in hell forever and ever. Diha na yung kahigala. And you know, it's heartbreaking para sa mga loved ones ni mo nga saved. Kay sila sa langit sila, pero ikaw naaka sa impyerno. Nga naman, wa ni mo gitagad ang imuhang kalag. Busy kay ka sa work, busy kay ka sa pangmangorta, busy kay ka maya sa lipay-lipay, busy ka sa mga pleasures, busy ka sa uban nga mga butang aning kalibutana. Pero wa ni mo gitagad ang imong kalag, nade kay kalag. Amen? Number 3, hapit na ta, the foolish trade. Igsoon, higala, prepare not just for life, but prepare for eternity. Number 3 is the foolish trade. Unsa maning foolish trade? Mark 8:37. Tanawan niyo ang gingon sa atong Ginoong Hesukristo. Okay pa mo? Nakasabot mo sa mensahe? Now, ang gingon sa atong Ginoong Hesukristo mga igala is this: or what shall a man give in exchange for his soul? Unsa kunoy mahatag sa tao huli sa iyahang kalag? Kaya ba mo nga naigingon ang Bible may gala nga dili walay butang diri sa kalibutan nga makapuli sa imong kalag. Si Jesucristo may gala is simply saying in this verse that there is nothing equal to your soul. You cannot exchange it with money. You cannot exchange it with property. You cannot exchange it with fame or even education. Walay mapuli ni mga butang sa imong kalag. Psalms 49 verse 7 and 8. Basahon nato ang pulong sa Dios. Psalms 49 verse 7 and 8. Ang pulong sa Dios may gala nagingon diri sa ato. Psalms 49 verse 7 and verse number 8. The Bible says, paminawan ninyo ang pulong sa Dios. Let's begin reading in verse 6. The Bible says, they that trust in their wealth and boast themselves in the multitude of their riches. Verse 7, none of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him. Why? Verse 8, for the redemption of their soul is
precious and it ceaseth forever. Kita ninyo igsoon? Amen? You see, inguna na ka-importante ang kalag. O inguna na ka-importante nga dapat ang kalag mas-save. Because once the soul is lost, it is eternally lost. No second chance after death. No second chance after death, mga igsoon. Ang imo ang only chance, diri lang sa yuta. Pastor, asa ko mangandam? Diri. Kaning naa ka pa diri sa kalibutan. Kay pag wala na ka diri sa kalibutan, may gala, your time is up. Wala na. Death is final. Di na ka maka-decide. So, ang time sa imong preparation, kanang nakapadiri sa yuta. In fact, ang imong panahon diri sa kalibutan, Megala, is a preparation for eternity. My question for you this afternoon is, what are you preparing? What are you preparing? Unsa ang imong gipangandaman karon sa imong kinabuhi? Kay sultihan ta mo mga igala, kung wani mo nagipangandaman na imong kalag, ay nako, duoy jud kayo ka igsoon. So, tagda ang imuhang kalag nimo. Amen? Ikaw pa to ang katapusan. The right priority. Kay balwa mo unsa ang tama nga priority? Ang tama mga igala nga i-priority sa mga tao karon mga igala, mao ang pagluwas sa ilang kalag. And sultian ta mo mga igsoon, dili paminaw, walay butang diri sa kalibutan nga makaluwas sa imong kalag. Ni ikaw sa imong kagulingon, dili ka makaluwas sa imong kalag nimo mga igala. Kay nga naman makasasala ka. Ang imo mga maayong buhat mga igala, even though maayo na sila mga igsoon, paminaw, dili na makaluwas sa imo. Kay bisan pa mga igala magbuhat tag maayo, ang ato ang sala nagpabilin paghihapon sa atong pagkatao. Amen? So, unsay tama nga priority? I-priority na ako karon pastor. Knowing nga ako mamatay someday, unya mubiya ko diri sa kalibutan ug di na ako madala ang akong mga na-collect nga mga butang o kabtangan o kwarta diri sa yuta, unsa ang dapat nga i-priority nako karon? Ang dapat imo i-priority may gala nga ang imong kalag maluwas. And sultihan ta karon kinsa ang makaluwas sa imuha? It's not the church, it's not your religion, it's not yourself, it's not your good works, but it's the Lord Jesus Christ. Siya. Nakadungog na batabahin kay Hesukristo? Who among you here nakadungog na kabahi kay Hesukristo? Now, what do you know about Jesus? I know Jesus is Christ, Jesus is Lord, Jesus is the one who hung on the tree and died for our sin. That's my knowledge about Him. But my question for you this afternoon is, have you already received Him in your heart? Basin, dire lang nakutob si Kristo sa imong hunahuna. Kaya kung imong pangutanon ng halos na ng mga tao di may galan, nagtuo sila kay Kristo. They know about Jesus, but they don't have a personal relationship with Jesus Christ. Amen? Ikaw, igsoon, ang imo bang knowledge ning abot ba sa imong kasing-kasing? Or knowledge lang? Knowledge is only here. Lahi mga igsoon ang kanang kinasing-kasing, and that's what the Lord required for the person, mga igala, aron ma-save siya. Kinahanglan mutuo siya kang Kristo diha sa iyang kasing-kasing. Amen? Let's read from the scripture, Romans chapter 10 verse number 9. Hapitatan ninyo mahuman igsoon, be patient. Kaya pa ba mo? Okay. Now, gingon din sa Bible may gala, Romans chapter 10 in verse number 9. Let's read. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ. So, who should you confess in your mouth? Nga mao'y makasave sa imo. The Lord Jesus Christ. If you don't acknowledge that Jesus Christ is the way to heaven, then God cannot save you. Igsoon paminaw. The Bible says you must confess the Lord Jesus Christ. Amen? You must believe Him una diri sa imong mind.
And then the next thing that you should do or you must do is this, and shall believe in thine heart. So from here to here, believe Him in your heart. You know, nganong ang gusto sa Ginoo kay kinasing-kasing nga pagtuo, kay kung ang pagtuo kinasing-kasing, that is genuine. That is sincere. Amen? Dili na fake. You know what? Ang faith, mga igsoon, ang pagdawat sa mga tao, sa kadaghanan nga mga tao bahin kay Kristo kay fake. Dili tinudanay. Na ang gusto sa Ginoo may gala nga pagtuo kanang kinasing-kasing. If you believe in your heart that God hath raised Him, Jesus Christ, from the dead, nagpromise ang Ginoo, thou shalt be saved. So the one that can save your soul is the Lord Jesus Christ. The one that can bring your soul to heaven is the Lord Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but only through Him, mga igsoon. Acts chapter 4 verse number 12 says, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. And that name that we must acknowledge and believe in our heart is the name Jesus Christ. Pag di mo dawaton si Kristo, you will regret for the rest of your life, igsoon, because si Kristo ang manluluwas. He is the Savior for your soul. Amen? Kung imo ang isalikway si Kristo, well, isalikway siya. Pero di ka malangit. Di man kapugson sa Ginoo, igsoon. Now here's the invitation and the closing, may gala. Ingunaan ni mga igsoon, no, ang kinaiya sa Ginoo. Revelation 3:20. Now the one who is talking here is the Lord Jesus. And the Lord Jesus Christ said in this verse, nakasabot mo kung mag-English ko? Okay. Now, the reason nga nung ga-English, Bisaya ko, because we have English visitor and I want him to understand also. Ha? Sige. Now, tanawa unsang gingon sa tong Ginoo Kristo. Now, the one who is talking here is the Lord Jesus Christ. Now, nagingon siya mga higala, behold, Bisaya, tanawa, I stand at the door. The door here refers to your heart. Do you have a heart? Ang imo bang kasing-kasing karon serado or imuha ba siyang abrihan? I hope mga igsoon, kung sarado na abrihi ang imong kasing-kasing. Now, Jesus said, I stand at the door and knock. So, Jesus is knocking in your heart. Ayo! Tao po! The Bible says, if any man hear my voice. Do you know what is the voice of God? The voice of God is His Word. Kani? The Bible is the Word of God. Mauni ang tingog sa Ginoo. Now, kamong tanan karong hapon, nakadungog mo sa tingog sa Ginoo. Now, gingon sa Bible, if any man hear my voice and open the door, kung imong abrihan imong kasing-kasing, nagingon si Kristo, I will come into him and will sup with him. Makigsalo ko uban niya and he with me. Nakita ninyo mga igsoon, Jesus Christ is not forcing anybody. Whoever is willing to receive Him in his heart, diha siya mosulod sa tao. Diha siya mopuyo. And kay balo ba mo unsay benefit kung dawaton nimo si Kristo? Ang benefit mga igala nga maangkon sa tao kung dawaton niya si Kristo kay makaangkon siya eternal life. Eternal life. Na unsa man ang imong kinabuhi nga mas pilion, ang imuhang kinabuhi diri sa yuta or ang kinabuhi nimo dito sa eternity. Mas taas, mas dugay dito sa eternity kay way katapusan.
Diri sa kalibutan siguro moabot lang tao 60, 50, 70, 80. Nayuban nakaabot sila 100 years old, pero mga higala paminaw, bisan pa ang tao makaabot siya og 100, 200, 300 years old when compared to eternity. Ang kanang 200, 100 years old sa tao is very short compared to eternity. So pangandam ka igsoon. You will not stay long here on earth. Last verse nga ihatad ako sa inyo ha. Proverbs 27 verse 1. Naingon ng Bible mga igsoon, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Igsoon, unsa man ang imong ginapangita karon sa imong kinabuhi? Kwarta? Luminaw bang uban? Unsa may imong ginapangita karon sa imong kinabuhi? Kalipay? Success? Higala, pwede nimo na pangitaon ng mga butangan na, pero dapat ang imuhang primary nga pangitaon sa imong kinabuhi mao si Jesucristo. Kay kung wala si Kristo, bisan pag nakay kwarta, bisan pa nga maglipay-lipay ka, bisan pa nakay success, kulang gihapon. Kay si Kristo may gala ang makapahingpit, makahatag completeness sa tuang kinabuhi. Amen? So karong hapon, pangutan na imong kaugalingon. Save na ba imong kalag? Kung mamatay ka karon, asa ka kamuadto? Nay? Amen. Kung mamatay ka karon, patay ka na karon, patay na. Asa ka magmata? Magmata ka ba sa himaya? Or magmata ka mahigala sa kalayo? Pag naka na sa impyerno, mata ka sa kalayo. Wala, wabiha imong balay dia, sabay sa imuha. Wala imong kotse. Wala imong kwarta. Wakay sanina. Mga branded nato nga mga butang. Cellphone, walay cellphone, walay tablet, walay computer, walay aircon sa impyerno. Karon hasang inita. Salamat sa Ginoo kung init ang panahon. No? Kung natay aircon, pwede ta magpabugnaw. Ang mga way aircon sa balay, pwede ra mo adtog mall. O, sulod lang mo pure gold, pabugnaw-bugnaw kay tanaw ko nuhay sa way paliton. Naana lang no. Ato mo tatanaw lang ko nag cellphone ba. Pero agoy kwarta god, tatanaw lang. Di ba no? Gipakapoy-kapoy lang ninyo ng agent dira. Di man day ka mo palit, pabugnaw lang ba. Kunya kung okay na, pwede ka mo gawas may gala sa mall. Sa impyerno, wala aircon. Mo nang pait kayo, igsoon, basta ang kalag maimpyerno. Busa karon mga igsoon, siguruha gyud ha, siguruha nga maluwas ka igsoon. Ayaw hulata nga maulahin ang tanan. Hinumdumin ninyo, the world is temporary, but your soul is eternal. Okay? Amen? Nabi tayo mga kauban diri no nga patay na sila. Si Alfredo. Wala na. Si Ma'am Arlene. Dira to galingkod si Ma'am Arlene. Tapad nila Tita Betog ni Kalagon gyud mo niya. Ay ka ha? Ay ka Emerson son. Dira to galingkod si Ma'am Arlene. Wala na. O kana may gala nagsulti sa tua nga mamatay gyud ta. Mubura tong panahon, mangandam jud ta dapat. Amen? Doko atong mga ulip yung atong mga mata, my son. I encourage you, come to Jesus Christ today because He died for your sins. He loves you and He wants to save your soul. Come to Jesus Christ. Ayaw siya ayaw i-ignore si Jesus Christ. Ayaw mga igsoon, ayaw isalikway ang iyang gi-offer nga kaluwasan para sa imo. Let's pray. Father in heaven,